sobrang importante yung mga payo, lalo na sa mga lugar na may mga native. Kapag hindi natin sinunod yung mga sinabi nila at mga payo nila at warnings, madalas may masamang nangyayari. Kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na dinideliver in story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Around 1874, may mga grupo ng mga gold prospector ang naghahanap ng isang gold deposits sa isang area sa US. And noong mga panahon ito, sobrang grabe na yung winter. Na-trap na sila sa isang lugar na hindi alam kung saan. Pero medyo malapit to sa isang gold deposit na may rumors na andun daw. Dahil sa sobrang kapal ng snow, umaabot ng 6 feet to 10 feet yung snow doon. And wala na silang supply ng mga panahon ito, paubos na. And sobrang hirap na ng panahon na yun. Kumuha sila ng maraming kahoy, nagputo sila ng puno, and kumuha sila ng bonfire na sobrang laki para ma-maintain yung heat sa katawan nila ng buong grupo. And nung mga panahon yung desperado na sila, and nagtataka sila or hindi nila alam kung meron ba makakahanap at makakatulong sa kanila sa mga panahon yun. Buti na lang ay nahanap sila ng isang native tribe sa lugar na yun, which is yung chief ng lugar na yun ay sobrang bait. And binigyan sila ng tulong, binigyan sila ng mga masusuot na makakatulong sa kanila na warm, and also nagbigay sa kanila ng pagkain and maiinit na sopas and saktong supply para magkaroon sila ng kahoy everyday para makagawa sila ng apoy. So dahil doon nakasurvive silang lahat, no? And grateful sila sa chief na yun dahil hindi sila pinabayaan. Nag-promise yung chief na tutulungan sila hanggang matapos yung winter para makauwi sila ng ligtas. So yung chief na to ay isang Native American, which is well known as Red Indians. Sa mga gold prospectors na to ay nag-stand yung story ni Alfred, which is hindi yung totoong pangalan niya, dahil yung totoong pangalan niya is Alfred talaga. Dahil hindi siya nakapagtapos, and nung nagpatato siya ay nagkamali siya sa spelling, and Alfred yung nasulat niya. So yun yung tinato sa kanya, and yun yung tinawag sa kanya ng mga tao. Yung mga prospector na kasama niya, karamihan sa kanila ayaw nila kay Alfred, hindi dahil sa ugali niya kundi dahil sa kapansanan niya. Si Alfred ay may epilepsy, and dahil doon ayaw nila makasama to dahil magiging pabigat lang siya, no? Lalo na sa winter time. So dahil doon walang gustong sumama sa kanya. So weeks pass, no? Or siguro a month pass nung nandun siya nagsistay. Medyo bumababa na ng konti yung snow. So sa mga panahon to, sinabi ni Alfred, may alam ako na ruta na makakatulong sa atin makapunta sa isang gold deposit around lang sa mountain na yan na nakikita nila, which is yung San Juan Mountain Ridge. Ang sabi niya, may binigay sa akin ng notes na makakatulong sa atin makadaan and makarating doon. So magiging mayaman na talaga sila. And sa crowd na to, no, may isang naging malapit kay Alfred, dahil naawa siya, no, parang father figure siya kay Alfred. Ang pangalan niya ay Israel. So nung sinabi to ni Alfred, naging supportive si Israel sa kanya, and sabi niya, if you want to go, no, go sila as early as now, mauna sila doon and marami sila makuha ang gold. Pero makapal pa nga yung snow, pero natutunaw naman din daw. So tinulungan siya ni Israel para doon. Akala ni Israel siya lang ang tutulong kay Alfred. Medyo kinabahan siya, pero laking gulat na may 4 pa nag-volunteer, no? So si Israel, yung background niya is ito na yung last expedition niya as a gold prospector. Kaya ginagawa niya na yung makakaya niya, and tiyatake niya na yung risk para makauwi siya ng may dala sa family, yung maging mayaman ng family nila. Yung 4 ay nag-volunteer rin sila sumama kay Alfred. So
dahil sa kwentong yun, marami ang nakikinig sa kanila, and sa crowd na to ay andun pala yung chief, isa siyang malaking tao. And nakatingin talaga siya kay Alfred, and parang nakasimangot siya na parang gumaganon siya, na parang sasabi na wag. Dahil kinuntinyo pa rin ni Alfred yung proposal niya, tumayo yung chief, which is yung pangalan is Chief Yue. Tumayo siya and lumapit siya kay Alfred and ginanon yung kamay niya, wag nyo yan gagawin. Dahil pag ginawa nyo yan, umalis kayo ngayon, malamig pa rin, makapal pa rin yung snow, at sabihin natin natutunaw na yan, mapapahamak kayo at pwede nyo ikamatay ito. Pero dahil nga desidido na sila, and na-feel rin ng chief na hindi na niya mapupush or mapapersuade na pigilan sila, ay naging mabait, sobrang bait nito, no? Tinulungan niya na lang. Nagbigay siya ng supplies, and also nag-volunteer siya na ihatid ko kayo hanggang sa lugar na kaya kong ihatid kayo, pero hanggang doon na lang ako, after nun iiwan ko na kayo. So hinatid niya to. Next day, umalis silang lahat, hinatid sila ng chief, and dumating sa point na iniwan na sila ng chief. So habang ginagawa na journey nito, kahit natutunan na yung snow, sobrang lamig pa rin ito for sure. So estimate is around 3 feet na lang ang snow, pero malamig pa rin talaga yun. Imagine that. And naglakad sila ng weeks past ng journey na yun, hindi pa rin sila nakakarating sa pupuntahan nila. So based sa advice ng chief sa kanila, don't pass through sa mountain, which is yung shortcut yun papunta sa gold deposit. Dapat duman sila sa side lang ng mountains para safe lang sila. It is believed na may curse daw yung mountain, kaya may mapapahamak sila pag doon sila dumaan. Pero na yung sinabing madali na lang yung travel ni Alfred ay kabaliktaran yung nangyari. Sobrang hirap naging travel nila, and ang pinaka nahirapan nun si Alfred kasi may sakit siya, diba? Kapansanan siya. And one time daw, habang naglalakad si Israel, hawak-hawak niya yung coffee pot niya na may lamang mga coal sa loob para mag-maintain ng heat sa katawan niya. And nakakatulong ito pag gusto niya magsindi ng mga kahoy, ay madali niya itong gawin. So nakarinig siya ng mayapak sa likod niya, and paglingon niya, nakita niya si Alfred nanginginig na at nangihina na. So dahil naawa siya dito, and siya ngayon parang father figure ni Alfred, ay binigay niya yung coffee pot sa kanya, and nakatulong to kay Alfred, guminawa yung pakiramdam niya. So another week passed, ay nahirapan talaga si Alfred, and nang dumating siya sa point na iwan na lang si Alfred kasi nakakaabala na siya, and nahihirapan na rin silang lahat, and nauubusan na rin siya ng supply. So they decided na they will just pass through sa San Juan Mountain, and iwan na niya si Alfred. So si Israel, kahit again siya dito, ay kailangan niyang gawin to. So iniwan niya lang ang coffee pot, binigay niya kay Alfred, and umalis na sila. And sobrang sakit siguro yun sa part ni Alfred, na dahil niya nakikita umaalis yung 5 niyang kasama, at iwan na siya para mamatay. Ang nangyari ay 2 months pass, walang balita sa kanilang 5. So may isang post doon sa lugar na yun, patapos pa lang yung winter. May 3 tao dito na nakastop, which is mga officers sila. Uminom sila ng mainit na sopas, yung biglang may open ng pinto nila ng sobrang lakas. So naglaking gulat nila, isang tao sobrang haba ng buhok na parang gulat na gulat makakita sa kanila. Pero buti na lang nakilala to na isa sa mga officer, and alam na ito isa to sa mga nawawalang tao sa anim, si Alfred to. And nung na-realize niya ito, dali-dali niya ito piyakain at binigyan ng mga warm na damit. Dali-dali kumain si Alfred, and bigla siyang nasukan. Sabi niya, sorry siya sa pagsusukan niya. Sabi niya baka nagkaroon na ng problema siya sa sobrang tagal kung nagugutom, dahil kinakain niya yata yung mga roots lang ng mga halaman para makasurvive. Questionable no yung mga officers kung paano siya nakasurvive mga panahon. Yung 2 months na ang dumaan, winter yun, and wala ka na makain. So ano kaya nangyari kay Alfred nung, and bakit siya nakasurvive? Habang kumakain si Alfred nung nakakain na siya na maayos and warm na yung mga damit niya, tinanong nila, asan yung 5 mo pang kasama? Sabi niya, hindi ko alam, pero tutulungan ko yung hanapin sila kasi makaibigan ko rin sila. So pero which is alam natin nung iniwan siya nung 5 yun. So nag-fail nga sila no, sa attempt na to na hanapin yung 5. Tara nila nahanap, kaya tumulong na si Alfred sa kanila.
Then, a season passed, spring na, and there's this painter no, na nag-wander off sa lugar na to and naghahanap siya ng spot para makapaint siya. May nag-caught ng attention niya no, habang nagpe-paint siya. Nakaamoy siya ng mabahong amoy. And sinundan niya to and nakapunta siya sa isang campsite, which is sabi niya, uy, paano nagkaroon ng campsite dito? Akala ko kanto liblib na itong lugar na to. So nung pagdating sa campsite, parang mas lumakas pa yung mabahong amoy. Then dun tumambad sa kanya yung 5 katawan na nandoon. And sila ay yung mga naging kasama ni Alfred. Isa doon sa kanila ay si Israel. Akala niya ay mga animal lang ang umatake dito sa 5 to. Pero laking gulat niya, naka-arrange na maayos yung pagkahiga ng 5. And pansin niya sa mga sugat nito, kahit parang medyo kalansay na yung iba, ay napansin niya parang sabi nga nila surgical yung pagkaalis sa mga body parts ng mga tao yun. So alam niya na hindi animal yung gumawa nito, kundi isang tao. So pero wala siyang proof pa nun. So nag-explore pa siya kahit mabawi yung lugar. Hanggang dumating siya sa part na isa pang campsite. E nakita niya doon yung mga ginamit no, para sa mga taong yun, para tanggalin yung mga body parts and yung mga balat and laman. Ngayon na-confirm niya na isang tao nga ang gumawa nun at dahan-dahan niya kinain yung 5 to. Sa mga panahon ito, natakot na siya and inisip niya na alito ako in the middle of nowhere and baka atakin ako ng kung sino man ito gumawa ng karumal-dumal na bagay na to. Kailangan ko umalis dito. So umalis siya and tumawag siya ng mga officers para tulungan siya. So bumalik sila and na-confirm nila na yun nga sila Israel yung 5 yun. And based sa reports, si Israel yung pinaka nag-struggle sa lahat. And meron pa isang part doon na ng biktima is wala na yung ulo niya, which is nakita sa isang campsite no, nakita ng painter. Isang malaking question no, kung ano nangyari sa 5 to, bakit sila inatake, bakit sila kinain. So dahil dito napatanong sila kay Alfred ulit. Ang nakakagulat dito ay umamin si Alfred na pinatay niya isa sa 5 at kinain niya ito dahil sa gutom. Pero napaka-question din sila na bakit hindi niya kinarve yung namatay na deer na nandun lang sa campsite. Mas pinili niya pakainin yung mga taong to na pinaslang niya. So umamin din siya na umating nga sa point daw na mas nagustuhan niya yung lasa ng tao kaysa sa meat na meron yung deer. Hindi makapaniwala yung mga pulis no, sa nangyari. And dahil dito nakasuhan si Alfred and nakulong siya for 94 years no, yun yung sentence sa kanya. And hanggang namatay na lang siya at the age of 94. Hindi na lang siya nalayang, namatay na siya sa kulungan no? Kasi wala na chance for parole siguro nung time na yun. So ito yung kwento natin no. Isang malaking misteryo kung paano nagawa ni Alfred yung pagpaslang sa 5. Hindi niya rin inamin na pinaslang niya yung 5 no, pero sa isa umamin siya. Pero ngayon napapaisipin ako no, paano nagawa yun no? Siguro napuno siya ng galit nung makita niya yung 5 na iiwan na lang siya para mamatay. And dahil doon na in-stock na yung 5 yun at iatake niya no, sa mga times na nangihila na talaga yung 5, kaya wala na itong nagawa. So theory lang yun no, I don't know. He never siya nag-amin, and this is a real life story no? It happened talaga. So ito yung storya natin, and hopefully nagustuhan nyo yung ating episode ngayon. And para sa mga bago natong viewers, don't forget to like and subscribe. Marami pa tayong upcoming na mystery and crime and also horror stories, lalo na malapit na ang October. So I'll promise you na on October lahat lang katatakutan ang pag-uusapan natin. So hanggang dito lang tayo, hanggang sa susunod.